Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Dating Pangulong Gloria Arroyo pipilitin na muling makabiyahe pa Singapore bukas pagkatapos ng Special and Bank Session ng Korte Suprema kaugnay sa kanyang planong pagpapagamot abroad. Mount Elizabeth Hospital kung saan siya magpapatingin, isa sa pinakamahal sa Singapore. Pangulong Noynoy Aquino nasa Indonesia na para sa ASEAN Summit pero bago umalis, mahigpit na ibiniling kay Vice President Jejomar Binay at sa kanyang gabinete na bantayang mabuti ang mga magiging pagbabago sa kaso ni Congresswoman Arroyo. Taliwas na nangyari sa kanyang ina, Congressman Mikey Arroyo, maayos na nakabiyahe pa Amerika ngayong gabi. Sa Barangay Saksi, alamin kung paano masusulit ang inyong Christmas bonus. Video ni US Secretary of State Hillary Clinton na natawa sa isang topless torchbearer sa Hawaii, instant hit sa internet. Sa Showbiz Saksi, star-studded premiere ng Breaking Dawn Part 1 sa London, dinumog ng Twilight fan. Muling susubukan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na bumiyahe pa Singapore bukas. Pero hihintayin daw muna ng kanyang kampo ang resulta ng Special and Bank Session ng Korte Suprema kaugnay sa kanyang planong pagpapagamot sa ibang bansa. Saksi si John Consulta. Bagamat nasa ospital pa, bumubuti na raw ang lagay ni dating Pangulong Arroyo. Ayon sa tagapagsalitang si Len Bautista Horn, inalisan na raw siya ng swero na ikinabit sa kanya matapos makaranas ng pagkahilo at panghina dahil sa nagpa-fluctuate na blood pressure kahapon. At sakaling magtuloy-tuloy ang pagganda ng kondisyon ng dating Pangulo, susubukan daw muli ng kampo nitong umalis ng bansa para sa bagong appointment ito sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore sa Sabado. It's the health consideration. If the doctors clear her, it's still a very possible option. I strongly believe that she has the right to travel. So on that note, I don't think even President Aquino can prevent her from doing so unless it is under the 3 conditions under the Constitution. Pag may nangyaring masama sa amo ko, kasalanan nila. Bukas na ang Special and Bank Session ng Korte Suprema kung saan tatalakayin ang mga inihaing petisyon para at kontra sa paglabas sa bansa ng dating Pangulo. Kabilang narito ang motion for reconsideration ng DOJ na kumwestiyon sa temporary restraining order na inisyu ng Korte sa watchlist order laban sa mga Arroyo. Pero wala pa man ito, ayon sa nakapagsalita ng dating Pangulo. Minamadali na umano ng Joint DOJ Common Investigation Panel ang resolution nito laban sa dating first couple para hindi na sila makalabas ng bansa. Si Chairman Brillantes, pinalabas daw galing sa ospital para lang mag-convene ng unbank para mapapirmahan yung resolution. Kung ang DOJ daw gusto marinig ang apilan nito sa TRO, bakit daw ang mga Arroyo hindi piniyagang umapila sa DOJ Comelec Panel? Yun pong naakusahan lamang na umiihi sa pader. More than 10 days pong binibigay na palugit para tumugon sa demanda. Ito pa, electoral sabotage na ang parusa po ay panghabang buhay na pagkabilanggo. Hihintayin daw ng kampo ng mga Arroyo ang resulta ng Special and Bank Session ng Korte bago tangkaing muling lumabas ng bansa. Pero sakali raw na mauna ang pag-alis niya sa end-bank session, di raw ito dapat tingnan na pagtakas. But if pabalikin siya, she will come back. Basta we will follow what is, what that would be in the Supreme Court discussion. Pero duda si MTRCB Chair Grace Poe Limanzares, anak ng yumaong aktor at pinakamahigpit na katugarin noon ni Arroyo sa 2004 presidential elections na si Fernando Poe Jr. Nababalik pa ang mag-asawang Arroyo oras na makalabas ng bansa. Personal ito, siguro bilang anak na nga ni FPJ. At bilang isang Pilipino, hindi nagtatrabaho sa gobyerno. Pero masasabi ko lang ito, na gusto ko talaga ay panagutan nila kung ano man ang mga paratang sa kanila. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Hindi biro ang sigil sa Mount Elizabeth Hospital and Medical Center sa Singapore kung saan may medical appointment
si dating Pangulong Arroyo. Pero ayon sa ilang pasyenteng nakausap ng GMA News, sulit naman daw ang bayad sa ospital. Mula sa Singapore, saksi si Rauna Crisostomo. Sabado na ang susunod na appointment si dating Pangulong Gloria Arroyo dito sa Mount Elizabeth Hospital and Medical Center sa Singapore. Yan ay matapos makansela ang mga nauna sana niyang check-up dito sa Mount Elizabeth Hospital. Una nang sinabi ng kampo ng dating Pangulo, di raw basta-bastang bone biopsy ang kailangan niya para sa kanyang bone disorder na hypoparathyroidism. Ang kailangan daw, tetracycline bone biopsy. Sa procedure na ito na pagkuha ng specimen sa buto, kailangang uminom ang pasyente ng fluorescent labeled tetracycline, isang uri ng antibiotic na inaabsorb ng soft bones. Kapag sinuri ang specimen, umiilaw o nagiging fluorescent ang soft bones at nakikita kung gaano kalaki ang itinubo ng buto. Sinikap naming alamin sa Mount Elizabeth Hospital kung kabilang ang uri ng biopsy na ito sa mga serbisyong available sa kanila, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Sa kanilang website, makikita ang kabilang sa mga isinasagawang procedure sa ospital ng needle o open biopsy. Ang Mount Elizabeth Hospital ang isa sa mga pinakamahal daw sa Singapore. Ang pag-admit sa may simpleng sakit, ayon sa International Patient Services, umaabot daw sa 1,500 Singaporean dollars o halos 50,000 pesos. Di pa kasama riyan ang mga gamot at bayad sa mga doktor. Nasilip ng GMA News ang ilang kwarto na posibleng tuluyan ng Pangulo. Pinakamurang private room ang silid na ito na may sariling toilet, TV at sofa na nagkakahalaga na ng 500 Singaporean dollars o 16,000 pesos kada gabi. Isang Pilipinong naka-admit ngayon sa ospital ang nagpakita rin ng kanyang kwarto. Mahal nga raw talaga ang singil ng ospital. Pero sulit naman daw ito. Everybody's nice and good. They are the Florence Nightingales of Singapore. But I'm proud to say that a lot of my colleagues from the Philippines have been assisting me. Tsak na at home rin ang sinumang Pinoy sa ospital na ito dahil 80% ng mga nurse rito, mga Pilipino. Mas madali para lang nasa Pinas. Pero yung mga pasyente, iba lang. Mula rito sa Singapore, ako si Rauna Crisostomo, ninyo, saksi. Naghain ng urgent motion sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo para hilingin na pigilan ang paghaharang ng Justice Department at Bureau of Immigration sa kanyang pag-alis sa bansa. Hindi naman natitinag si Justice Secretary Laila De Lima sa gitna ng banta ng mga reklamong isasampa laban sa kanya. Saksi si Jam Sisante. Hindi umubra ang iniharap nilang kopya ng temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema kaugnay sa DOJ watchlist order nitong Martes ng gabi. Kaya naman ang mag-asawang Arroyo, hindi natuloy ang pag-alis sa bansa. Kanina bumalik sa Korte Suprema ang kanilang kampo at naghain ng 12 pahinang urgent motion para hingin sa kataas-taasang hukuman na pigilan ang paghaharang ng DOJ at Immigration sa pag-alis sa Pilipinas ni Congresswoman Gloria Arroyo para makapagpagamot. Isa umano ang urgent motion ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa mga tatalakayin ng Korte Suprema sa kanilang special en banc session bukas na ipinatawag mismo ni Chief Justice Renato Corona. Tatalakayin din sa Supreme Court special en banc session bukas ang motion for reconsideration ng DOJ na humihinging alisin ng TRO. Kung matatandaan ang pagkakataong madinig ang motion na ito ang idinahilan ng DOJ kung bakit hindi pa raw dapat ituring na penal ang TRO. Sinubukan namin na maghain ng motion for reconsideration in the hope na magbago ang isip ng majority ng Supreme Court. Ano ho ba doon ang masama? Pero hindi raw ito katwiran ayon sa abogado ng mga Arroyo dahil immediately executory na ang TRO. Kaya pinag-aaralan na nila ang paghahain ng reklamong contempt of court laban sa DOJ. Gayon din ang civil case for damages at maging disbarment laban kay De Lima. Ito po ay isang harapang kalapastanganan sa pag-uutos ng ating katastasang hukuman. It's not an act of defiance because sa pangkalahatang tingin sa kaso, malakas ang pinaninindigan namin both on the issue of the TRO and also on the issue of the constitutionality of the WLO. At hanggat ito ang posisyon ng DOJ, handa rin daw harapin ng Immigration Bureau ang banta ng reklamong contempt. Klaro ang instruction sa akin ni Secretary De Lima na hindi siya palalabasin sa airport. There is a watch list order. I follow the instruction, bahala na yung pamahalaan, yung mga abogado ng pamahalaan na didepend yung mga nakakasuhan na mga immigration officer. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.